Pilipinas, sekretong sinasakop ngayon ng China? So, may balita kasi ngayon mga sangkay na dumadagsa daw po itong mga Chinese sa ating bansa na nag-aaral. So, how come? Bakit nangyayari ito mga sangkay? At dito pa po sa Pilipinas, samantalang hindi po tayo first world country. At maliban dyan mga sangkay, nakakapagtaka naman na biglang dadagsa itong mga to sa Pilipinas. Pag-usapan natin yan, pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.2 million subscribers na po tayo dito. Ibig sabihin, nadagdagan po ng 200,000 ang 1 milyong subscribers natin dito sa YouTube. Kaya naman ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtangkilik. So, i-click nyo lamang po yung subscribe button sa ibaba, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nandito sa YouTube. Sa mga nasa Facebook, syempre, huwag nyong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, pag-usapan po natin ito kasi ayon po sa balita, dumaraming Chinese nationals sa Cagayan iniimbestigahan. Pakay at papeles binubusisi. Kaya mayroon mga sangkay. Ito ginagawa ito ng government ng China. We are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers, no? Inaalam na ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol sa umano'y nakababahalang pagdami ng Chinese students. Chinese students? Di ba mayroon mga sangkay? Bakit? Kahit ako nagtataka din eh. Kasi biglaan lamang daw po ito na dumami. And that's the question. Bakit dumarami ng ganong kabilis? Sa probinsya ng Cagayan, nauna nang nagpahayag ng pagkaalarma si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa anyay hindi maipaliwanag na pagdami ng mga Chinese na manggagawa. So hindi lang pala mga estudyante. May mga manggagawa pa, mga workers na pumapasok sa Pilipinas, mga Chinese. So ano to? Tanong dito, sekreto nga bang ini-invade ng China ang Pilipinas? Negosyante, turista at mga estudyante sa bansa. Tanong ng mambabatas, ano ang ginagawa ng malalaking bilang ng Chinese students sa mga lugar na malapit sa EDCA sites? Uy! So itong mga to pala malapit sa area ng EDCA sites. May ano to, mga sangkay. Malamang mayroon pong ano niyan, mayroon pong intention ang gobyerno ng China bakit nagpapadala. Sa tingin ko mga sangkay, sila po ang nagpadala niyan. Hindi po ano yan, hindi po biro. Malapit pala itong mga to sa EDCA sites. So ano yan, mga sangkay? Ayan o, sabi sa balita, 4,600 Chinese nag-enroll o mano sa Cagayan. Ayon sa AFP, nagsasagawa na sila ng investigasyon hinggil dito at kabilang sa kanilang inaalam ay kung ano ang talagang pakay ng mga Chinese students sa Cagayan. May ilan rin ang tila nagdududa lalo't malapit na rin anila ang Cagayan sa Taiwan. Grabe naman kasi yung sobrang dami, 4,600. Anong ginagawa nila doon? Pero syempre, it's not just within the bounds of the AFP, sir. So meron tayo dyan how they got in the Philippines in the first place, yung legality nung pagpasok nila dito sa bansa natin. Do they have the necessary papers? And sabi nga, estudyante to. So kung meron ba silang student visas that are required. So we are coordinating with the Bureau of Immigration, the DFA, and since students to, sir, no, pati yung CHED. Sa ngayon, hindi pa masabi ng AFP kung talagang nakaalarma para sa seguridad ng bansa ang sinasabing pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Isa rin umano sa posibleng dahilan ng pagdami ng Chinese doon ay upang maipromote ang kanilang turismo. Well, sana ganon. Pero ito, mga sangkay, meron pong balita dito. Tingnan po natin, 4,000 eh. Para Dov. Ganun po kadami mga sangkay na
tingin ko pinadala talaga yan eh. Kasi, isipin nyo libo-libo mga Chinese students po ito nag-enroll sa Cagayan. So, anong mayroon? Bakit ganun kalaki yung numero? Diba? Nakakapagtaka lang mga sangkay. Ano to? Sikretong invasion ng China? Iniimbestigahan ng sandatahang lakas ang umunoy dumaraming foreign students sa bansa. Sa Cagayan, ikinabahala ng 2 kongresista ang dami ng estudyanteng Chinese na mahigit 4,000 umano sa Pambihira mga sangkay. Tingnan nyo 4,000, more than 4,000 Chinese students. Kahit ako napapaisip mga sangkay ano ang mayroon? Ito na ba yon? Na just in case magkakaroon po ng mga pag-atake, mayroon din sila sa loob ng Pilipinas? At bakit naman nakakapasok ng galon-galon na lamang itong sobrang dami namang Chinese sa ating bansa? Diba? Sa isang universidad pa lang, ang tugon ng Kapitolyo at SHED sa pagtutok ni Oscar Oida. Nais pa imbestigahan sa Kamara ng 2 kongresista mula sa Cagayan Valley ang anilay pagdami ng mga Chinese students na nag-enroll sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa kanilang magkahiwalay na resolusyon, naghayag ng pagkabahala sina Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino Ino D. sa posibleng panganib sa pambansang seguridad at ekonomiya. Sa isang panayam sa DZWB, sinabi ni Lara na nakatanggap daw siya ng mga report mula sa kanyang constituents tungkol sa 4,600 Chinese dami, no? Na nag-aaral sa isang universidad. It's not a question po na against po tayo, mga foreign student. Ang iniisip lang natin, bakit? Eto bakit po sa Pilipinas? Third world country tayo. Alam po natin Di naman inaano po natin yung education natin, mga sangge. Pero alam po natin kung gaano ka imposible itong ganitong karami na numero ng mga Chinese. Ayan 4,600. Kapani-paniwala pa ba ito? All of a sudden, yung influx nga po ng mga Chinese student dito at isang pinapangamba po ng bawat isa sa amin dito, considering na meron pong issue tayo ngayon sa bansang China. Nasa Cagayan ang 2 sa bagong EDCA sites bilang bahagi ng kasunduan sa Amerika. Diba? So bakit nandun sila sa malapit? Ano yung kapag ka nangyaring mayroon sa West Philippine Sea, mayroon din sa loob kung sakaling mangyayari ang war? At isa rin ito sa mga lalawigang malapit sa Taiwan na may tensyon ngayon sa China. Sa idinaos sa forum ng Higher Education Institution sa Cagayan, itinanggi ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang sinabi ng mga kongresista at sinabing mahigit 400 lamang ang Chinese students doon. Ayon daw sa report na ibinigay sa kanya ng CHED Region 2. Hindi rin daw niya nakikitang banta ito sa national security ng bansa. I do not see any threat, but that is not for me to say because we have security agencies. As far as I know, there was never a mention of the threat of the Chinese students' presence here. Since I became ARPO and now PPOC, head of our province. Sinabi ng kinatawan ng Commission on Higher Education sa lugar na dumaan daw sa maigpit na proseso at guidelines ang mga paaralan sa kanilang pagtanggap sa foreign students. This Joint Memorandum Order Number 1, Series of 2017. This is entitled Consolidated Implementing Guidelines on the Entry and Stay of Foreign Students in the Philippines pursuant to the Executive Order Number 285, Series of 2000. So it is embedded in these guidelines all the qualifications, eligibility of higher education institutions to become authorized to accept foreign students. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na napansin nga nila ang pagdami ng mga foreign students sa bansa. Diba?
Ay, nako. So, ang tanong dito, ano talaga ang gusto? Ano ba ang trip nitong China? Bakit may mga ganito silang pakulo ngayon, di ba? Nakita po natin na may bahagyang pagtaas talaga ng bilang ng mga estudyante, not just in Cagayan area, but all over the Philippines. Diba? After the pandemic, marami po sa kanila ang itinuloy po ang kanilang pag-aaral dito sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, mga lehitimong estudyante daw ang mga ito. Base na rin sa kanilang mga endorsement mula sa kanilang paaralan at CHED. We receive reports naman po from the school every time they renew. Okay. So, ang question lang dito mga sangkayay ito. Sabi po, 4,600 na mga Chinese nag-enroll sa Cagayan. Malapit sa EDCA. EDCA sites. Ano meron? Sinasabi rin daw po na hindi totoo. So, sino ba talagang nagsasabi ng totoo? Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Sa tingin nyo ba ito ay sekretong invasion ngayon ng China sa Pilipinas? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan po, makikita nyo po sa screen ngayon. Pindutin nyo po yung subscribe, i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, magaganda po yung topic natin. Okay? Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po. Ayan, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.